Ipangaba ito ang head pastor, Pastor Ronald Ginelo, to pray. Ginoong Isus, siningatak na ang Diyos, among nagihok po, among mga kaugalingon, sa mga tubang, kay nasayon ni Diyos, sa una pang karon, kami mga tao lamang o Diyos, kumuhatag taas na pag-respeto o pag-salamat, pagday, paghatag himaya. Amo ka o Diyos, mituboy sa among pagpaubos, o kami makaangkon o tubag sa among mga pagkinahanglan. Naginagit karon o Diyos ng mga paminaw sa tagsa ka mga priska, pagbalaan ng mga pulong na ikan kanimo, gamit ang imong alagad, Sister Pinky Tuso, Diyos, kumaga dala pinagi sa pagwali sa inatak na tabunin siya o Diyos padayon sa imong balaan ng kamot na tulog sa lahog. Nagipasagahay ang nalipno o Diyos ang mga pulong sa amon mga igulungo, kag magkapabilin sa among kasing-kasing, kag amon ni Diyos pagamit sa among pagpadayon sa pag-alaga dala sa imo sa paghimos sa mga butang na mahimayan ka. Salamat kito Diyos sa siningatinion sa imong pagbulig sa iya. Hindi siya o Diyos Lord malipat sa tanan ng mga pulong na natunan, nagisan pa sa mga instant na mga pulong karon na iyang dawaton na siya mismo o Diyos mapanalangin sa una. Salamat kito Diyos sa imong pagabuhaton sa mong kinabuhi karon sa tinatag na kagkabi o Diyos nagatuo ka nagalaong gid kagkabi o Diyos mabusog sa sining oras sa imong mga pulong na imong ipiparan. Hidahay ka na mo o Diyos, iyong pasalamatan ug ang himaya magkapabilin lamang sa imong Kristo sa among Diyos. Amen. Amen. So let me ask you a favor to say our key verse this afternoon. Ayun lang ipakita, Brother Francis. Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, that shall feed you with knowledge and understanding. Yung ko lang ipakita. Lang taon na ito kinsa, wala ka sa ulo. No? Gas-gas na kayo. Pwede na makapanglingkod ang tanan. Ito nung kayo takit. Yung ko lang i-show ha. Ang atong ating verse kay sa ula. Nakamemorize ang tanan sa Jeremiah 3:15. Praise the Lord. So, 2 Chronicles chapter 24 verse 1. This is a whole chapter. Let me bring you the message this afternoon entitled, Forget Not the Hands That Feed You. Forget not the hands that feed you. It is an idiomatic expression. And that idiomatic expression, and for example, it's raining cats and dogs. Dili na siya literal na gaulan o iring o iro ha, kundi perti kakusog nga ulan. So when you say, forget not the hands that feed you, no, ang buot ipaichindi, don't forget to be grateful for those who support you. So 2 Chronicles chapter 24, it is the time when King Joash reigned. No, kailan ni King Joash? At he was 7 years old sa nag-start siya o reign o naging hari sa Huda. Ang iyahang great-grandfather was King Jehoshaphat. Ang iyahang lulo mao si Jehoram, nga ang asawa ni Jehoram, anak ni King Ahab. No? Kilala nato si King Ahab, very wicked king. Ang iyahang papa, mao si Ahaziah. Si Ahaziah, youngest son ni siya ni Jehoram, because all the eldest sons of Jehoram, gipatay tanan. So si Ahaziah nabilin, kat siya ang nangin hari. But Ahaziah, no, kahimo siya o mga butang dulutanan sa mata sa Dios kay ang iyahang mga counselors, no, ang iyahang papa, ang iyahang mama, no, so ang iyahang pud nga gisunod dili pud maayo. So nagpadala ang Dios
og mensahe kang Jehu to wipe out Ahaziah and all his mga sins. No? So natabo ang propesiya sa Dios. Na-fulfilled siya, ginhimo ni Jehu, taginpatay si Ahaziah, no? Kag sa nabatian sa iyahang kag sa nabatian ni Athaliah, no, nga napatay si King Ahaziah, ang iyang mama nga si Athaliah, ginhurot niya patay ang mga bata ni King Ahaziah. Pero si Jehoshaphat, kag ang priest nga si Jehoiada, ilaha nga na-save si Joash. Tagitaguan sa templo, kay dito man sila kapuyo, no? Dito sa lawak, kag dito natubo si Joash sa sulod sa unong katuig. He was 1 year old sa natabo na, naging patay, tanan niya nga igsuon sa iyang nga lula nga si Athaliah. No? Tag dito siya sa sulod sa templo lang yun, sa usa ka lawak, nagitaguan siya, gin-preserve siya ni Jehoiada, kag sa iyang nga iyaan na si Jehoshaphat for 6 years. No? Kag sa sulod sa 6 years, dira, kung ano pamanagyo na, no? Kanang humok pa na kayo ang utok sa bata, pero nakita na niya kung paano maglakat na kuyog ang Diyos through the nurturing of the godly uncle and auntie niya, no? Nga mako si Jehoiada kag si Jehoshaphat. No? So silang duha naglakaw nga matarong sa itululok sa Dios. Bisan dili maayo ang mga igsuon ni Jehoshaphat, no? All surrounding them naghimo og mga butang nga dili kahalamutan sa Dios, but they stood firm to walk righteously in the eyes of God. No, mao na nga dili rason nga sa unsa ka nga lugar di ka nga dapit kinsa imong kuyog, that your godliness, that your holiness ma-fade. Dili man ka kamilyon nga mo blend in sa imong surroundings. No, kamo nga animal nga kamilyon, kung green gani ang ilahang nga surrounding, mo green ko na sila. Kung brown gani ang tanong mo, brown ko na sila. No, so we are not like that. Bisan unsa pa kaalautan ang imong surrounding, but no, kung haom na sa imong tagipusoon na dili nimo mantsahan imong relasyon sa Dios, just like Daniel purpose in his heart nga dili gud siya magpartake sa pagkaon sa hari, tungod kay nakabalo si Daniel nga kana makapahigko nila. No, so mao na nga he stood firm to decline the offer. Dili kami maintain lang mi sa utang ug tubig. Mas i-prefer namong kaunon ang simple nga pagkaon, mahamukot lang ang Dios. Ingon si King Solomon, no, better is the dinner of herbs than a fatted ox, no, where hatred is. No, mas maayo pa nga magsud-an magkaon utang nga naa ang paghigugma kaysa magsud-an ni og mga steak, mga mahalon nga mga pagkaon nga naa ang pagdumot. So, mas gi-prefer ni Daniel nga mag-utan lang sila kaysa mukaon sila sa mga nindot nga mga pagkaon sa hari nga mapasubo ang Dios. So, for 6 years, naalang yun sa templo si Joash. Kaya gin-preserve siya from his grandmother, Athaliah, kay at that time, Athaliah usurped the throne. No, kaya namatay si Ahaziah, namatay ang iyahang uban ng mga bata. Ang tanan niya ng mga kabataan, except Joash, kag si Athaliah, mipungkok sa trono. Puli kang Ahaziah. So ilang naging preserve si Joash. No, kag nag-abot ang panahon sa silang sulod sa unong katuig, may plano na di ay si Jehoiada. Uban ang mga Levites, uban ang mga tao nga wala isunod ng Athaliah. So in chapter 23 naadira ang ilang plano. No? So they divided the people, they divided the Levites, one third part dito sa gamahan, 1/3 part mo protection kang Joash sa panahon na mugwang na siya sa templo
No, kag mupaso na siya ba into the court padulong sa iyang trono. So naay mga tawo nga galibot kaniya mga Levites but armed with a weapon. No, kay dili na kumpiyansaan man ang kana nga panahon. It is a very crucial thing, no, bata pa si Joash. Sa iyang nga kaugalingon dili pa siya makadipinsa. Wala pa gyud siya sarang mahimo. But Jehoiada was there, Jehoshaphat was there, and the Levites nga nagasuporta padayon sa lineage, no, from King David. So, natabo nga mauna to ang plano, no, kag nagsimbitanay na sila, God save the king, God save the king. Kag sa iya nga lawak na batian ni Athaliah, no, nga nagdali-dali siya og gawas kag nakit-an niya. Nga naa na sila gintuboy nga bag-o nga hari, kay nakita niya ang bata na si Joash. So dali-dali siya nga midagan, kag gidukod siya. But ang kuan lang, ang sulti lang ni Jehoiada, ayaw siya patya sa sawa or lawak sa courts ba, no, sa templo sa Dios. No, sunda lang siya, kamudagan siya, sunda siya, kag kung bisan kinsa nga tawo nga mosunod niya, patya. No, so gipatay siya sa gwa, kag ang tawo nag-rejoice, kag gin-anoint ni Jehoiada uban ang iyang mga kabataan nga mga priest si Joash as a king of Judah. So, diri na sa chapter 24, Joash was 7 years old when he began to reign. No, so 7 years old ang iyang edad. And he reigned 40 years in Jerusalem. So 40 years ang iyang nga pagiging hari sa Jerusalem. Verse 2, and Joash did that which was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. No? So take note, and Joash did that which was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. No? Kahimo siya sa mga butang nga matarong, nga maayo, sa tanan nga adlaw ni Jehoiada, kung samtang buhi pa si Jehoiada. So, kini nga storya, nakabasa na mo, kabalo na mo nga story? Or first time ninyo nga nabatian ni nga story? Or nakabalo na mo nga naay king nga naga-name og Joash? Kabalo mo sa iyang edad? Sa iya nga pag-reign, no? Pero mauna ang natabo sa iya ha. So this whole scenario in chapter 24 in 2 Chronicles, no, gina-state dira ang pag-reign ni King Joash. Sa iyahang nga pagkabata, ang iyahang nga counselors, ang iyahang nga ginasandigan si Jehoiada. Tungod kay wala naman siya papa, wala naman siya mama, wala siya mga igsuon, kay gipatay naman tutanan ni Athaliah. No, pag ang iyahang ng Diyos na counselors, ang iyahang guide, mao si Jehoiada. Mas maayon lang kay si Jehoiada dalakat sa dalanong sa Dios, tag-usa ka mahinadlokon sa buhi nga Dios. That's why ang iyahang pagtudlo ang Joash, no, naka-align sa kabubuton sa Dios. Kag nagdako si Jehoiada from 1 year old, no, unsa pa may bukan anak bukod sa usa ka tuig nga bata, no? Lian, wala pa man nagto, binugto. Si F to, pero wala pa jud kanito tani ang ilaha ani kung unsa lang ang ilang nga nakit-an kag nabatian. No, sa tamang nila ba nga pagkakita kag pagkabati? Kabalo na sila kung unsa ilang himuon, no? Kabalo na sila mo pray dayon diri. Magkatawag mo ni Lian basta kanta na si Cheryl o matik na siya dili siya man ang dancer ni Cheryl, Sister Cheryl, basta kanta Sister Cheryl. No? Nga mahuma na gani ang lecture dito sa tapon. O dali-dali tayo si F kung unang pangamuhin dito kay kabalo siya after sa lecture, mo pray. No? So nakuha na nila ba? Nakuha na nila na sup-sup na sa ilahang mind ang kana nga mga butang na itong ginahimo. No? So sa iya nga pagkapamatan-o ni King Joash, hangtod nga nanginyang people siya, hangtod nga gipangitaan na siya isawa ni Jehoiada.
gahimo siya og mga butang nga ikalipay sa kambuhi nga Dios. No, una, ang makita nato diri, Joash was blessed with spiritual privilege. No, he was blessed with spiritual privilege because at a very young age, naa na siya sa pagtudlo, iyahan na nga nag-amat-amat open ang iyahang man sa mga butang nga pang Diyos nun. No? Kung unsa ka prayerful si Jehoiada, kung unsa ka sunod si Jehoiada sa pulong sa Diyos, mauna ang iyahang nga namat-an. Kag mauna ang iyahang nga na-emulate. Maupod ang iyahang nga nahimo sa nagdakot na siya. No? So that's why we are so privileged, especially sa mga kabataan, mga young people na nagdako ka sa simbahan. Nung mahagduduman mo kids first ako sa una, wala pa ko'y buot. Pero nakahuna-una ka, kakabalo ka, na naan na ang mga pagpamalakpak, naan na ang mga pagpangamuyo. No? You were privileged starting from that time nga nagsulod na ka sa balay sa Diyos. No? Pastor's kids, we're very, very proud nga anak ka sa pastor. Ang mga pagtudlo, isa na mga panahon na dili ka ganahan sa pagtudlo, na ay very strict kayo ang rules. Tulad kay pastor, ako papa, no? Kala nimo burdensome na para nimo, but no. You are privileged na may ginikanan ka nga pastor. No? Kaya mga uban ng kabataan sa inyong edad, nga nagdako sila nga ang ginikanan, makupay nagtudlo noon nga maghimo og dili maayo. No, makupay dapadako sila mga bata sa paghimo against na no. No, kag gina-encourage pa nila mga kabataan. Ayaw jud property ha, ayaw jud og payata. No, kung ay mo away ni suntok yun, dili ka magpakadyo. Isog ta. Ayaw property. No, pero ang godly nga mga ginikanan, gatudlo gyud sila mga kabataan nga mangin mapainsanon. No, nga naay self-control. No, ginatudloan kita diri bisan dili pastor ang inyong ginikanan, pero naa mo mga young people, pila pa man inyong mga edad, dayaw na sa matuod nga Dios, ginatudloan na sa pulong sa Dios. You are so privileged nga sa inyong pangidaron nakilala kamo sa matuod nga Dios. Na naa kamo ang inyong time gin-spend ninyo sa silingahang kahaponon sa pagsimba kag pagdayeg sa tong buhi nga Dios. No, where are the other young people nga taangay ninyo? Uban nga mga pamatanon sama sa inyong edad diin sila. Unsa ilang ginahimo sa sini nga kahaponon. No, so that's why ikalipay kini nga mga buluhaton, ikalipay ang imo nga gindak-an, ikalipay ang imo nga surroundings nga iani ka. Lahi tuod ka sa kalibutan, pero dili man taga diri. No, dili nimo ikasubukan, ayaw ikasilos kung lahi ka sa imong mga classmates. Kung lahi ka sa imong nga neighborhood. Because you are born different. No? We are above from them. Mauna nga, do not stoop down on their level. Yung ikaw, mag-tiktok sila, mag-tiktok ka, giubos nimo ang imong kaugalingon. You are not uplifting yourself, but you are stooping down from their level. Ipakaubos nimo ang imong nga level. Taas ta nga level, mauna nga dili ikaulaw, kag ayaw ikatago kung unsa ka nga pagkayang people. Sa imuha nga eskwelahan, sa imuha nga neighborhood, o bisan diin ka, ayaw ka ulaw. Hala, magsampaw lang ko personis, kaya pag-abot dito, mabuon lang ko ni palda. No, maulaw ka magpalda. No, daghan na ba ang dress o skirt. But most of them, no, they were very skeptical at first. Isla ganahan, kaya, kuan ka no, no, o bulangers, out of fashion, dahan, nakawa ko ta. No, so, atong ikalipay ng igsoon. No, mga young people, nganong mga young people, jud
ang tirada kay kamo dali lang gyud, no, compare sa mga adults. Kay adults lain naman ito priority. Compare sa young people. No, young people gyud una gyud nga ginatipigan ninyo ang inyong image sa tawo. That's why it is easy for you to go with the flow. Kay dili ka gusto nga malain sa ilaha. Dili ka gusto nga ma play sa ilaha. Dili ka gusto nga ma-behind sa ilaha. Na dili ka gusto ma-behind sa ilaha, you are already advance na gani ka sa ilaha, o step backward ka kung gahimo ka sa ilaha kung ginahimo. No, mauna dyan na itong hunang-hunahon mga young people that you are not wala ka gapalam sa ilahang atubangan. No, wala nato na ginahimo para lang nga maging belong. Ano bang the sense of belongingness? No, what una na sa tuang mindset. Diba, Sister Bia? Mas pili ko na ko na mangin na isuhanon kaysa magkasquad ko nga makalaglag na di ay nako sa kamot sa ribs. It is better for me to be alone than to have a bad companion. Because bad company corrupts good manners. No, so si Joash was blessed with spiritual privilege. Just like we. No, just like you and me. No, you are privileged, spiritually speaking. Gain mo na dili na basta-basta ang mga mensahe na itong nabatian at ang mga activities na ginahimo dire. No, bisag kung sa pakasakit, hala, ginasabdog ka, ginatudluan ka, para nga mangin, tulkit ang atong paglakat yun sa sininga dili tulkit nga kalibutan. No, dako na nga pribilehiyo na to mga kaigsuunan. Because there are leaders today nga natak-an na sa pagtudlok sa insyakto. Natak-an na og saway. Mauna nga, okay na lang. Wala saway, pagustuhan na lang. Kay natak-an na daw sila sa pagsaway. Apan salamat nga may mga pastors kita nga wala natak-an sa pagkulik nato, wala natak-an sa pagsakto, sa pagbadlo, kasi pagtudlok kung unsa ang kahalamuan sa pagbuhi nga Diyos. Bahalag mapilasan ka, duot ka, adulong sa imong likod, kana ng espada sa espiritu, basta masulti lang niya ang buot ipasulti sa pagbuhi nga Diyos. It's not for His own benefit, but for your own benefit, to make you perfect and equipped sa buluhaton sa pagbuhi nga Diyos. So Joash was very blessed. Bisan wala na siya'y mama o papa o mga igsoon. But his upbringing, dili basta-basta. No, nakita niya ang kinabuhi ni Jehoiada, godly, righteous. Gahimo yun kung unsang kalamutan sa Diyos. Ikaduha, Joash demonstrated early spiritual zeal, di ba? Sa naghari kasi nakita niya nga ang templo, iguntob man to sa mga kaaway nila. Nakita niya nga wala pa magyapon ni Garibel. So iyahang gihatagan og assignment task ang mga Levites. O collect mo og mga money. According to the law of Moses, Exodus chapter 30 verses 11 to 16, 20 years old up. O kolektahon ang money. And si Jehoiada gahimo og box, gibutang sa ganghaan sa templo. Musulod ka dito og quiz nila. Musulod sila. For the rebuilding of the temple. So sa napuno na, gibukbuk nila ang kanang chest, kanang box, no? Kag giisip nila pila, kag nag-hire din sila mga masons, mga carpenters to rebuild the temple of God. Kag sa natapos na, kag naay sobrang nga kwarta, ang sobrang nga kwarta mauto ang ilahang nag-spend for the vessels nga gamiton sa templo sa Dios. Kagana nga vessels, ginpakabalaan din na. Tanan na ginagamit inside the temple of God, ginabalaan siya sa high priest, usak gamiton. No? So, it is called a hallowed vessel. No? Kay ginbalaan na, tagdilik na gamiton sa bisan kinsa. No? The right person to use that hallowed vessels were the high priest.
And the Levites, kung tagaan sila assignment, videohin na, no? Ilisin na nagkuan, oil. E mauna ang ilahang nga buluhaton. So, Joash was very zealous in rebuilding the temple of God. No? Kasi ilahang mga forefathers, wala na sila. Ang iyahang mga forefathers, kasimba man o mga Diyos-Diyos, kag gaubra o mga high altars, nga diin dirat sila, musimba sa mga laking na Diyos. No? Kaya una, di kanana ay pagan, ang ilang mga altars, naagina sa high places. Sa bungtod, sa bukid, no? Dirat di na sila gaubra o altar. Verse 15. But Jehoiada waxed old, and was full of days when he died, and 130 years old was he when he died. So 130 years old si Jehoiada sa nawalan na siya o gininhawa. Tagdira, una, mabasahan nato diri ang spiritual testing sa kabuhi ni King Joash. 16, next verse. And they buried him in the city of David among the kings, because he had done good in Israel, both toward God and toward his house. So mauna kung matarong jud ka kay high priest man siya, although nga dili siya king, pag wala siya sa linyada sa mga hari, pero gitagaan siya og high respect, high tribute, nga dito siya ginlubong sa city of David, uban ang mga hari na nanaptay. No? Dito siya gilinyada. Naagin siya special place. Isang dili siya hari. Tungod kay, naghimo man siya good ug maayo. No? Integrity niya ko, no? Both toward God and toward His house. No? Walay partiality. Kung unsa ang ipakita niya sa Dios, maupod sa tawo. Kung unsa ang ginhimo niya sa tawo, maupod ang ginhimo niya sa Dios. No? Mauna, nga tagaan gyud ay ta og respect ba bisan sa atong mga kamatayon. Mauna nga dili ta mabalaka sa ato ang ending igsuon. Once nga gasunod lang ka sa kabubuton sa Dios, tagahimo ka sa matul-id kag ikalipay sa Dios, even your death, no, i-plaster gyud sa Dios kag dili ka babayan. No, bisan tuod na anak kay Saint Peter, na anak kay mga insurance dira. Pero lahi once ang Diyos mo plaster ang mga mutang sa kanan. Because our God, He is a God of order. Dili hinuon na luhang burol, maging katawa-tawa o kaluoy. Luuya man po sa iyahang lumon. Luuya subuka sa iyahang ano? Sa iyahang sa ginang burol. Sa iyang haya. Ang iyahabang bulak, bako ang nagyud. Bako. No? Makaluluoy yun. But, kung gahimo ka ug maayo itulolok sa Dios, kung gahimo ka ug maayo gyud para sa katawhan sa Dios, no? Expect na lang that your way lamig jud kayo, plastado jud kayo. No, nadumduman ako sa hinubangan, sa sakit-sakit sa Sister Honey, sis, nabilin-mili na. Mauni sa nina akong sukses ha. Mauni gusto niya i-plaster, mauni siya magustuhan ba? No, naan naman mga thoughts ni nga yung people? How your way would run? Oo. No, yung people pa, kita ka mga ibaran na, nga naanay sakit-sakit, gawin na una na taunsa ako No, ako kamuna kayo kung ako gusto na ako sa akong lumot pink ba? Nakabati mga pink, kung gusto na lumot, may mga butterfly. Siyaw. No, kailangan daghan ng color, pero si Jehoiada, bisan dili siya hari, pero ang iya hangalubnganan tupad sa mga hari nga, o dito siya gilinyada sa mga good kings. Kaya may mga kings diri whose ending are not good because they do or they did wickedly before the eyes of God, nakatuod sila sa city of David sa kanyang paglubnganan sa mga hari, but not in the sepulchres of the kings. Dili laray sa mga lubnganan, sa mga tadlong nga mga hari kaangay ni David. Lain ko di ay. No? Muna po ba
Walang kanting po ito kaniro, naagyoy separation. Kung wicked king sila, o dito sa mga sa ilubong. Pero kung good king sila, dito sa part, sa mga good kings, lalay ni David, sa Hezekiah, sa uban pa ng mga tadlo ng mga hari sa Huda, sa Israel. 17. Now after the death of Jehoiada came the princes of Judah and made obeisance to the king. Then the king hearkened unto them. Nanay na akong testing ng Joash, testingan nga wala na si Jehoiada. May mga prinsipe na nga nag-abot kaniya. Kag nag-bow down kay Mike, wala man dyan specify dire unsa ang gisulti nila kang Joash. But mo dire, the king hearkened unto them. Naminaw si Joash nila kag ginsunod kung unsa ang ilahang advice po ni Joash. 18. And they left the house of the Lord God of their fathers and served groves and idols, and wrath came upon Judah and Jerusalem for this their trespass. Kay ang gisulti ay sa mga prinsipe nga nag-abot ni Joash, dili di ay maayo. Hindi lang good. Wa pa ka katry ani sister? Try lang good. No, may mga huring-huring kayo sa inyong madunggan. One time lang O pa ka kaagi hubog? Wala ka ma-curious kung sa'y sabor aning sujo? O las binagalanta kong mga K-drama? No, kaya nung kasus sa panahon nga, nabinuang pa kung naanan na yung sujo. Kasudyo-sudyo ta ko. Pero, natadlong naman ko ron, kano ko na sujo. Nanganak ha? Natin mag-abot. Pero abot time. No? Unsa ang taste sa sujo. Unsa ang taste sa mga vodka, sa mga tequila. One time na ito ta. Ngayon lang. Pasaylo sa Diyos. Kausa na ito. Dili na mausap. No? So, dili ay maayo. Ang ilahan nga, dala nga. Sugilanan dito ang Joash. Kag si Joash, tao po do'y. Naminaw po. And they left the house of the Lord God. Wala na nila tagait pagtagad, gibiyaan na nila. No? Kag nagbalhin na sa pagsimba sa dili matuod nga Diyos. No? Diri ta makamatun-an ni Joash that he was able to stand firm tani nga wala na si Jehoiada sa iyang kiliran. Bilang taon ta, kung maghimok gihapon padayon si Joash nga maayo pag matarong itululok sa Dios without Jehoiada by his side. But unfortunately, Joash left the house of God nga iyahang ipangunahan sa pagrebel kag nagsimba sa dili matuod nga Dios. No, so unsa makita nato dire sa kabuhi ni Joash? There are 4 dangers that Satan often uses to test. Una, the danger of spiritual piggyback. Unsa man ang piggyback? Kinabangga gaaba ka? No? May mga Kristohanon nga piggyback lang sa pagsimba. Unsa man na? Gaaba lang ka sa imuhang na mama? Gaaba lang ka sa imong papa? Gaaba lang ka sa imong pastor? Or gaaba lang ka sa tao nga kadala nimo sa simbahan? Nga once ka na katawo, mawala o na-backslide. Mawala po ka, kaya wala naman tayo giabahan. No, sa nawala si Jehoiada, dira na pamatutan nga piggyback radi ay si Joash. Wala naman siya giabahan. Wala naman sa nang aba. No, kung diin to ang gaaba nimo, naabot ka.
Kung diin to si Jehoiada, kung saan kang gihunong ni Jehoiada, naabot si Joash. But when Jehoiada was dead, didupod si Joash spiritually. Wala na may nag-aba niya. Di ba, nasa lugdum-duman ako? No, Brother Edward, sa panahon nga, ang kuan ka ba? Sa panahon nga, nag-slide back ka ba? No? Ang ingon ko sa mga G-brothers, mga Brother Nico, nakabatyag din sila o kaluyahon. Nakabatyag din sila murag, nawala ang kuan, ang inspirasyon. Why? Kaya ang tao nga nagbira nila, na nagdala nila, wala na nila nakitaan. No? Maayo lang. Kaya may mga tao na nag-reach out, may mga pulong sa Diyos na nag-encourage. Sige lang, bahalag wala ang tao na nagdalangin mo. No, padayon na. No, maunta naghimo ni Joash ba? Nga bisan wala na si Jehoiada kung nagpabilin tayo siya sa dalanong sa Diyos. But Joash was just a piggy bank. Are you a piggy bank? Ha? Gaabala ka ba? No, examine yourself. Nabisan sa balik-balik nimo sa campsite, balik-balik nimo sa imong local church, usara di ay ka kapigiba, gaaba di ay ka. No, ikato ha, the danger of making the holy commonplace. Nakana bang nabalakan ba? O, kani nga lugar. Nahimo na nimo nga kumon. Ito ba? Yung ni Pastor Dueñas or Asurot ba to? Correct me if I'm wrong. Because of familiarity. Murag nawad-an na of respect ka, murag wala na kagahatag of respect. O too much familiarity. No? Too much familiarity nimo sa imong papa nga pastor, sa imong igsuon nga pastor. Ang imuhang nga paghatag of respect, murag papa na lang, wala ang pastoral leadership. No? Igsuon nimo pastor, imuhang bana, pastor, evangelist. No, lahit na imuhang treatment. No, wala kagahatag o high reverence for that man of God because of too much familiarity. No, it is easy for you nga maghatag og kana ba mga joke-joke nga sobra na, wala na nagakaigo. No, dapat gahatag ka og kuan ba? Borderline. Pastor ba ni? No? So careful kita sa itong mga pulong. Na bisan tuod ka batch na to, bisan tuod papa na to, no, maghatag ka og high respect. No, kay dili basta-basta ang level diin sila gibutang sa itong buhig nga Dios. So when Jehoiada was dead, unsa ang gihimo dire ni Joash? Mulokso sa ta. So, gipatay ang bata din ni Jehoiada. Gipatay lang siya sulod sa templo sa Diyos. No? Pero si Jehoiada, ang ilahan na kamang sa mga Levites, ayaw ninyo patya si Athaliah in the courts of God. Why? Kaya naa siya dako nga respect yun within the perimeter of that holy place na iyahas sa Diyos. Nga dili gyud paawasan og dugo, especially na dugo sa wicked nga tawo. No, dili himuan og mga bagay nga wala nagakaigo ini nga templo. No, kini nga building ba? Diri ka ga-inhel? Diri ka ga-games? Dito ka ga-games sa sanctuary place na to sa tapon? Imuha lang, nasuri-suroy lang ka dira nga duog nga gahukas ka? You are not giving respect in that holy place. No? Nauna, masay, wala ka tuntiil, jay. No? Hindag po kayo abog jay ka. Usahay, mag-prayer, happy na lang po. Why? Dako kayo, baka kayo abog ba? Mapil man yung si Muhang tiil good. No? Sa mga nakasapatos mo, sulod dira, din ninyo mapil kaya nakasapatos mo. Pero testingin. No? May mga panahon, Brother Jairo. Wala pa. No, kita ni sa pagsulod na limpyo na ba? Isang tuot nga sapatos ka, sulod dira. Pero may mga uban kay ginaludahan ng lugar.
It is a very holy place na dapat limpyo ka pa. No, wala may abog pa sa ato ang lapalapa. No, because that place was sacred, very sacred. No, sa wala pa ni nga campsite, dira na tagabukbok mga pag-ampok, pagdayog sa pambuhi na rin. So you should give reverence in that place. No, kung naamoy conversation sa sinakadapit, please lang, ayaw magsulti o mga bagay-bagay na wala nagkakaigo. Because the presence of God is in that place. No, kakapi-kapi lang ta dira, kastor-storya ta, pero siguraduon na to mga nagguwa sa itong mga bakbak, mga balaan ng makulong. No, kasi bag too much familiarity. Ato lang na nga ginapasayaan na lugar. No, bisan pa nga diri nga dapit. That's why ginatudloan kita. No nga ato yun alagaan, tagdilit nato, di ba? Mo man ang kasing-kasing sa kabuhi nga Diyos Jesus Christ. John chapter 3, gibungtang ito naman. Kaya wala na nga nagkakaigo, giugaw-gawa nila ang templo sa Diyos. No, mo nga palanggaon na to ang templo sa Diyos, no matter how simple it is, unsa man payak man ang mga lantaw, dili man asinitado, pero kay duog na ang presensya kadhimaya ang Dios, ato gyud palanggaon, ato gyud limpihan. No, pero si Joash, okay lang niya nga dira mag-agas ang dugo sa usa ka tawo. Ano man, wala naman na niya. No, because he departing na gani sa templo sa Diyos, wala na siya nagtagad. Kaya dito na ang iyang na focus sa mga Diyos-Diyos. Ikatalo, the danger of experimenting sin. Kaya mong ingon ka, may manmote, no? Kaysa una, ga-ubra, mag-gahimo mo ani, bisyo-bisyo mo, wala pa mag-yun mo kayo sa Ginoo, di pa man mo tutong, no? Gusto pa dyan ay mong try. Gusto pa dyan experiment. No, ang kapasunod dyan, siya, ako nalipay yun ko. Nga naing-ani ko nun na pastor ko, kawala na ako nahugawan akong lawas. No, kaya may ubang nga mo try pa ba? Mo try, kaya wala ko try, tutong lang ko. Pero lahi ang mindset ni pasulod dyan. No, gawas lang sa naka-try ng mga kuan, no? So gitawag sa pambuhi ng Dios. No, because why? Una sa tanan, Pastor Rujan was blessed was blessed. He was privileged to have spiritually, kuan di ba? Blessed, no? Ito bang kuan di ba? Testimony nga ginapaluhod ko ni Lula, ginabiragid ko padulong sa simbahan, bisa gusto niya musang-musang sa sapa. No, ginadala siya. Ginapakuyog sa pray, ginaatugid sulod sa simbahan. So unsa ang iyahang pagtubo? According to him, wala gid siya katry inom-inom or panigarilyo uban nga mga butang nga makapahigko sa iyahang lawas. Because of that upbringing. No, pero okay lang kung nakatry ka na makita yung ka sa Diyos. Nga from that day on, imuha na nga gitipigan at imuha nga lawas, which is the temple of the Holy Spirit, to be pure and clean. No? Ayun nagbalik, ayun nag-experiment ko. Try ko niya. Ako sa inyo ko na. Wala siya ko katry, sigoy-sigoy. Wala ka ko katry ko, aning mga butanga. Nakakatong place na yung makabati ka sa uban. O, para himo kong testimony? Himo kong testimony? Ako sa una kuan ko, pero salamat sa Diyos. O, pero ang back story tayo, imo nyo ng gitar, bisa nga nakas Ginoo mo. Karon nila kason. Ganit akong dala. Sila man ingon, may manmuti. Kay di pa mo tutong sa una, nakatry na mo na kami. Gusto ko sila matry ba? Sister Jane, di wala? No, ito pa, the danger of ungratefulness. No, kanang dili na ka-kuan ba? Dili na ka mapasalamaton. No, wala din mo. Maong man ang kinayahan sa tao sa karon nga panahon. Diba? 2 Timothy chapter 3 verse 2. Na yung mga tao na unholy,
disobedience to parents, unthankful, so mga ungrateful. Kung dili ka malipayon, kag dili ka mapasalamaton sa mga gagmay ng mga butang, no? It is the beginning of your downfall spiritually. Why? Because nagpamatuod na nga dili ka kontento sa kanak lang nga butang. No, mauna nga ginatrayan mo og himo ang mga butang bisan sukwahi na sa kabubuton sa Dios. Why? Because you are not content with the little that you have. No, gamay ra mo gud ni. Di ka kontento ba? Mauna ni kong sildo, murag dili man ni makaapas usa ka semana na mo ang konsumo. Na maghimo na lang ka og lakang nga wala sa kabubuton sa Dios. No, mangayaw ka, makadto ka bisan diin, kay mangita ka trabaho. Igo na lang nakabalon ng pastor nga minuglakat na ka. Wala gani ka kapangayo og advice. No, mga people, before making Jud o mga butang, kuha sa Jud ka o advice sa pastor. Lingdang sa ka ba? Mauni kong plano, maumang ganit gatubang ang problema, pastor. O, tao sa Brother Gerald. Wala ka dayon o backslide na naman. Kaya before siya mag-backslide, manangit siya. Kasi siya ka-backslide naman. Grabe naman ang patay ka. So, kung mainon lang ka, pastor, magpa-pray ko, kaya ubang mulakat ako. Way batasan. No? May mga plano to uta. Pinunga ka na ang plano, uban na to ang Diyos. At to kasi mo, pastor. No, kapilutan ko ba kang mauna, o nag-planuhat, kung sa mga yung atubag. O, tagaan pa ka o maayo nga lakang. Na dili pa ka ma-out sa kabubuton sa Diyos. Yan naman, dili naman ka kontento ko. No? Di na gani ka makasarang sa pasalamat, kaya di ka kontento. Ang tao na kontento at satisfied ka, unsa pa ng kagamay. Grabe, di ba pasalamat? Thank you, good pastor. Thank you, good brad. No, bisan itagaan ng ka o premium nga kape. Dili milk tea. No, pero kaya kontento na ka, kumalipayon ka. So, naagit ang ato nga pagpasalamat. So, kato nga testing sa kabuhi ni Joash, wala niya nabarugan. No? Kadalik lang niya na nadala sa mga princess na nag-abote nga tubangan. No? And Joash was given repeated occasions. Repeated? No. Was given occasions to repent. So, many times na di ay siya gina-reach out sa Diyos to repent from his wicked ways. No? Kaya ingon dira sa verse 19. Verse 19. Yet he sent prophets, o prophets, kadaghanan ay pipila na kahaka mga propeta ang ipadala sa Diyos, no? Just for Joash, nga magbalik siya ba? No? Biyaan na niya pagsimba o Diyos, paghimog mga butang nga dili kahalamutan sa Diyos, to bring them again unto the Lord. Pero ang ilang naghihimo, and they testified against them, but they would not give ear. Dili sila mamati. No? Padalaan ng mga propeta na ipadala ba sa Diyos, tayo pas kabuntagon. Layo pa ni sila. Pero wala dahatag upang tagad si Joash. Ang iyang naghihimo, 20. And the Spirit of God came upon Zechariah, the son of Jehoiada, the priest, which stood above the people, and said unto them, Thus saith God, why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper? Because ye have forsaken the Lord, he hath also forsaken you. No? Why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. Dili yun ka maging malampuson sa iyong tinguha, dili yun ka maging prosperous, maging successful, once nga ginatransgress nimo ang commandment sa Diyos. Bisan simple lang nga rules nga gipahamutan nato, once nga imuha na balion, you cannot
be prosperous. Unsa man ang lakang imong gitinguha, unsa man ang ginahandom, di ba? The desire of the righteous shall be granted. But when you transgress the commandments of the Lord, unsay sulti? Ye cannot prosper. The youth mulambo, because ye have forsaken the Lord, He hath also forsaken you. Kaya pipila naman ka bisis, ang Diyos dili gid mo give up basta-basta nimo. Ang Diyos dili gid ka give up once lang, paghalaan ka prophet sa Sun Judgment Day, no. Pipila pa ka bisis i-reach out sa Diyos. Pero kung ikaw na mismo mo desisyon nga dili gid ka, God will forsake you. Kinsa man ka? Ha? Kinsa man ka nga bibibihon sa Dios? Ikaw na nga dumili? Kaya ang gusto sa Diyos, if ye abide in me and my words abide in you, no, dito lang ang Diyos sa iyahang abider, sa loyal abider kaniya kag sa mga pulong. But once nga pipila na kakabisis, gina-reach out sa Diyos, ginatagaan og mensahe, pero wag gyapon kay pagtagad, God will forsake you also. Huwag naman kayo pagtagad. Ha? Tanan ng mga pulong nga mag-abot sa imo, ha? Offensive para ni mo. Why? Because your heart are hardened na because imo pride. No? Bisag unsa pa nang maayo para uta matambalan ang imuha nga sakit spiritually. But for you, tungod sa kagahit sa mga kasing-kasing very offensive mga pulong, biyan na dahil ka sa pagsimpa, pag-alagad na naman, hindi ka kasarap sa pulong. Tungod man na sa bugal good. No? Pero kung dawato lang tayo nato ang mga pagsaway, ang pagbadlong, ang pulong sa Diyos, no matter how painful it is, no, ma-appreciate din nato. Hinduta, salamat Diyos Lord. Kung maitindihan lang nato, bago i-open lang ang pulong sa Diyos ito mga kasing-kasing. Verse 20 na ta. 21. And they conspired against him and stoned him with stones at the commandment of the king in the court of the house of the Lord. Maon lang ni ang sadyod kasubo nga bahin. And they conspired against him, Zechariah, anak ni Jehoiada, and stoned him with stones at the commandment of the king. Si Joash mismo ang nagsugo nila. Labayan ba to? Unsa man ang relasyon ni Joash o ni Zechariah? Murara ni niya siksuon. Anak na ni Jehoiada na nagpadako niya. Pero, siya mismo ang nagsugo nga batuon si Zechariah. Next verse. Thus Joash the king remembered not the kindness which Jehoiada his father had done to him, but slew his son. And when he died, he said, the Lord looked upon it and required it. Joash remembered not the kindness which Jehoiada his father had done to him. No, kung giunsa si Joash, from 1-year-old siya, hangtod na lang namatay si Jehoiada. No, mahimo nga iyang na total focus na ani Joash. More than pa siyang original na mga kabataan. Because he is nurturing Joash, a king in the making. No, nga maghimo lang gyud sa dalanon sa Dios. But usa ka subok nga bahin nga wala dumduman ni Joash ang kaayo ni Jehoiada. Unsay gihimo ni Jehoiada? Ani Joash. Siya mismo ang nagpapatay. Siya mismo ang nagsugo. Batuan niyo No? Nagsugod sa pagbiyak sa templo sa Diyos at nagsimba sa mga Diyos-Diyos. No? Those high places na dinaadto balik-balik ni Joash. Diba? Those kings, may mga kings before him nga nagsimba og mga Diyos-Diyos. Unsa ang ilahang hindi. Unsa ang natabok sa ilahang kabuhi sa ilang panimalay kag sa kingdom. Walay kaayuhan. No, ginapadalaan sila sa Dios og mga kaaway. Ginapamatay ilang mga kaliwatan. Why?
because they left God for idols. Anything nga nanging hard places sa mga kabuhi more than God is wrong. Kung saan man ang mga high places. It can be your work, it can be your relationships, pwede ang imuhang abana, imong asawa, imong mga trabaho, imong mga pag-eskwela. Mangin high place na nimo. High place na ba? Ang Diyos na ay nasa ubos. Dira na magka-topsy-turvy ang imuhang nga panglakaton. Mawad-an na ka ugana sa pagpangamuyo, mawad-an na ka og atindar sa buluhaton sa Diyos. Why? Because your high place is not God anymore. You're building an altar sa kanak ng mga trabaho nimo, sa imuhang nga relasyon sa uban, sa kanak ng mga butang na dili kalamutan sa Diyos. Tani ba? No, because God should be the high place in our heart. He deserved that place nga naagit ihatag nato ang reservation for that high place alone for God. Pero kay wala lang guro nimo na hibaluan that high place na ilisdan na og nagkalailain nga mga butang sa imong mga kabuhi. That's why God commanded them in Numbers chapter 33 verse 52. Now once na you reach that Canaan, that promised land, you need to pluck down all their high places. Deuteronomy chapter 12 verse 2 to 3. Tangtangon yun, kagupon yun, you have to destroy all their pictures. You have to destroy all their molten gods. Why? Kaya once na dili na ma-destroy, ang ilahang attention, ang ilahang focus mag-divide. And they can no longer serve God wholly and faithfully. Once na wala ka na na-pluck down, wala ka na guba ka na ng mga high altars na ginhimo sa mga pagan practices. No? And failing to observe that, and failing to do that, no, will eventually make them blend in sa pagan practices. Mauna kami mga uban na ilaha, nga tungod kasi masimba sila, pero yung mga kabataan, ilahan na ginaalan. Ilahan na ginasunog. Why? For failure of not plucking down those altars, those high places. That's why before the death of David, ang iyahang usa na command ni Solomon, 1 Kings chapter 2 verse 3. Diba? To walk yun in God's ways. To keep His statutes and His commandments and His judgments and His testimonies as it is written in the law of Moses. That thou mayest prosper. Why? Deuteronomy chapter 17 verses 18 to 20. Once na making di ay sila. Once na king na di ay sila. Brother Francis, Deuteronomy chapter 17. Once na na-anoint na sila as a king, kag nagpungko na sila sa trono bilang pagkahari. Deuteronomy chapter 17. 18, verse 18. And it shall be when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priests, the Levites. Once na hari sila, it is a command from God na magsulat mismo sila a personal copy sa commandment sa Diyos of that law in a book in the presence of the Levites. Samtang gasulat siya sa sina nga balaod, sa sina nga commandment sa Diyos na ang mga Levinhon po, ang mga Levites nga naglantaw niya. No? Next verse, 19. And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life. Why? What purpose? That he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of this law and the statutes, to do them.
mauna nga makapangutana, why? Ganun mahimo pa nila ang paghimo og dili matarong. Maybe because nag-depart sila sa pagsulat. Nag-depart na sila sa pagbasa sa balaod sa Diyos. Because it is required of a king na naagid sila personal copy nga sila gyoy gasulat. Kadili lang nga gasulat, ila pa basahon ang ilang gisulat all the days of his life. Para ang kahadlok sa Diyos, magpabilin sila ng kasing-kasing. And to keep all the words of His law and His statutes to do them. Next verse. That his heart be not lifted up upon his brethren, and that he turn not aside from the commandment to the right hand or to the left, to the end that he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel. Nganong gipamatay ang mga kabataan ni Azariah. Nganong gipamatay ang mga kabataan, those kings before him, kay nagbaylo ang ilang tagipusoon. Nagbiyak sila sa pagsulat sa anak na balaod at pagbasa. That's why ginatudluan kita, dili lang magsalig sa pastor. Ayaw magsalig sa wali. Salig rin. Study. Basa ka sa imong kaugalingon. Why? Kaysa imong pagbasa, dira nimo tudloan imong mga kagalingon sa pagkahadlok sa imong buhi nga Dios. Sa pagtayuyo nimo basa, ginatudloan nimo imong kagalingon sa pagsunod faithfully sa kabubuton sa imong buhi nga Dios. But these kings failed to do that. And they stopped doing that. That's why it is easy for them to left the temple of God and to do their practices, to do their obeisance and worship sa mga idols kag dili matuod nga Dios. No, usa ka dako gyud nga kasapit sa balatsyagon sa Dios. And all the hallowed vessels, 2 Kings chapter 12 verse 18. Kay wala pa sila nagpatalinghog sa pulong sa Dios. Gitpatay nila ang mga alagad sa Dios. Tag nagpadala ang Dios just to provoke unta ni Joash na magkahadlok siya kag mo dalagan unta sa Dios. Ang gihimo ni Joash, ang gihimo niya tanan nga ginpakabalaan nga vessel sa templo. All the gold that was found in the treasures of the house of the Lord, all hallowed things, and in the king's house, and sent it to Hazael, king of Syria. Why? To bribe Hazael na dili sila pupuon, dili sila pamatsyon. Nga walay, dili sila awayon ba? Walay away nga matabo. Tanak-tanan iya nga ginpadala ng Hazael. But sa sulod sa usa ka tuig, nag-abot magyapon do ang mga Arabians sa pagpatay sa mga kauban ni Joash at siya gibiyaan nga samaran. At ang nakasakit ang iya nga duha ka servants na conspired against him to kill him. Giunay lang gyapon siya sa mga sulugoon. No, dili maayo ang iya nga hindi kung balikon natin in 2 Chronicles. Dili maayo gyapon ang iya nga hindi. Why? Because una sa tanan, sa iya mismo nga kaugalingon, wala siya nag-build up of strong personal relationship sa Diyos. Nga once mawala tani si Jehoiada, makabarog siya sa iyang kaugalingon ng mga king. No? Ang kabuhi ni Joash, gatudlo nato kung unsa daay ka-importante ang Diyos no na influence sa mga kabuhi. That there are people who are behind or who are una nato nga nag-nurture ka nato, let's appreciate them. Ang atong mga kapasturan, tungkol tigulang na ang mga elders, mag-abot ang panahon, dili na kuyog ninyo.
makabarog ka mo sa galanon sa Diyos? Or are you just a piggyback? Kung tani, gin-avoid niya ang mga bad advices. Tag-iyahan ng tani, gin-accept ang mga pagsabdo. Ang mga reproval na nag-abot siya nakabuhi. And the reality that a strong start doesn't guarantee a strong finish. Diba? At the very start, very zealous si Joash. Pero ang iyahan nga ending ay, wala siya nagsubay sa kabubuton sa Diyos. Very sad ending. Mga ingon si King Solomon, better is the end of a thing than the beginning thereof. Why? Kay dirap sa ending mahibaluan. Diba? Ang makapadayong tugtog sa katapusan. That's why mga young people, it is a great privilege for you. At this very moment, sa young people baka, na-nurture na grabe sa mga pulong sa Diyos. Grabe ang pagtudlo sa iyong mga pastor. Grabe yun. Nga halos na lang gani, kung may himo, kuralan na naman ka. Na dili mag-adto ang iyong mga tiyo sa wala o sa tiil. Na isang sakit, ipamulong, sakit, iguwa, siya nga baba ka lang ng mga pulong. Pero dapat kang kinahanglanan yun para matulid ka. Why? Para sa panahon na wala na ang matikulang sa iglesia. Tamo ang mga people, makabarugyan po sa ilan sa Diyos. As I bless everyone to say, hallelujah. Let's forget not the hands that feed us. Forget not the hands of the people who supported you along the way. Labaw sa tanan, ayaw kalimti ang Diyos. Mag-abot ang panahon na na-plaster na ang iyong mga kapuhin. Mag-abot ang panahon na professional na ka. Karon yung people ba lang ka, wala bang kayo masigar po sa iyong kaugalingon. But sa panahon na naanak kami mga certificates, may mga awards, may dako na ka masweldo, una sa tanan, ayaw kalimti ang Diyos na maoy nagtabang na nagsuporta na naghatak nimo ang providence all the way. Ikaduha, ayaw kalimti ang iyong mga pastor. Pulang daw sa pagpangamuyo nimo. Nga bisan na personal siya na ginatubang ang imo nga problema, iyaman nga problema. Bisan naa siya personal nga himuon. Usa lang katawag nimo, pastor. Pangamuyo isa ka gihinanat. Ani sa tri pastor. Dali lang kaayo. Mag-abot kayo sa imong panimalay. Ayaw kalimti imong pastor sa panahon nga plastado na imong mga kabuhi. Kung i-bless mo ka sa Diyos, don't forget the hands that feed you. Don't forget your parents. Mga young people, if it is awkward for you, na i-kiss, to say, I love your parents, himunga. Ipa-feel sa imong ginikanan na love ni mo siya, sila, nga palangga ni mo sila. Wala ka sa siling ang kalimutan kung wala imong ginikanan. No, kung tawon ni mo ba ka ng gagmay ng mga kabataan, how those parents paano ginalagaan, dinikita mo ka na, abiyong itekman, sa pagbata di mo, inanak ka, itagaan o care sa imong ginikanan. Nakaroon sa niyang people ka na, sayon lang di mo pagtubang imong ginikanan, sayon lang di mo singhang imong ginikanan. Forget not the hands that feed you. Wala nagdako ang imong bukog o imong urot kung wala'y ginikanan na nagpalangga at nagsuporta nimo. While the world celebrates Father's Day, Mother's Day, Teacher's Day, Grandparents' Day, Sister's Day. Why? To remember them. Nag-celebrate ang Pastor's Month. Why? To celebrate their pastoral leadership. To remember them, to appreciate them. At ipabatsag nila nga ihigupan nato ato mga kapastura. Dili basta-basta ang ginatubang sa mga pastor. Sa panahon na wala na ang general overseer. Sa panahon na wala na ang evangelist. Wala na ang mga local ministers. May mga bago na mag-arise na general overseer, local overseers.
Kabay kamo ang kayang people karon. Kamo ang mubarog na nagpabilit sa paghimo sa itululong sa Dios na maayo kag malipay siya. Kung unsa ang mga rules and regulations sa ugap ni, dapat dili ninyo pagbalikon. Forget not the hands that feed you. Forget not the people who were there for you at your worst times when others don't. May mga tao na nagasuporta nimo sa panahon na walang-wala ka. May mga tao na naghatat nimo sa panahon na need nimo og advice. May mga tao na nagapaminaw nimo sa panahon na wala ka, na naginusara ka, pero may panahon o may tao na ginaparan ka. Forget not those people. Lord, thank you for those people yung gigamit mo Diyos. Salamat, Lord, na may general overseer na matutok ka na mo, very strict, but we like that. Ano katadlong ni Lord Jesus, help us not to forget His kindness, not to forget how He labored all day and night long just to preserve our souls. So pati sa panahon na patay na itong general overseer, the legacy of the organization matulak ma. Let's learn from the lesson of Jewish life. Dili nato kalimtan ang mga butang na nahimo sa itong mga elders, sa itong mga spiritual leaders. Ato i-emulate ang ilang man na ginhimo. Kung prayerful sila, dapat prayerful kita. Kung it sa pagiging late, at kita malate, maot na at limuon, even without their presence. Isang wala na kami ng mga tikula, wala na ang mga pioneering sa sindi na organization. Dapat dilit nato, pagkabay dilit nato, malimtan ang mga tao na nagasuporta nato na makapadayon kita sa pag-alaga sa pumuhin na Diyos. Everything that you have, everything that you own, and everything that you will achieve, it's because of them and of the Lord and of your parents. Palanggaan yung ginikanan. Dili mahimo ang palangga ni mo imong pastor, pero dili ni mo palangga imong ginikanan. Almost Mother's Day, but every day should be a Mother's Day. Every day should be a Father's Day. Every day should be a pastor's month. Dili mabayan og salapi ang ilang sakripisyo para nimo ug nako. Oh, hallelujah. Nakaya ni Joash ipapatay ang anak ni Jehoiada. Kabay nga ang respeto ng gihatag sa itong general overseer. Mauman at mahatag sa next overseer na mapuli sa iyaha. Let's appreciate them sa tabuhin pa. Let's cherish every advices, every words nga nabungat silang pamibig ang tanang ang kabutang ilang gihimo. Hatid sundo sa buluhaton sa Diyos. Bisan unsa nakalapyo ang lawas sa pastor, kung grabe kung tricycle, masundo ka lang, mahatod ka lang sa kong panimalay. Bisan makumaon talaga ang word na ihatag yung para nakakay yung pwede. Why? Inaana kasing-kasing sa usang amahan. Dili yun mabatas, mapasagdan ka. Mauna sa ilang at ikulangon. Dapat dili natin mabatas na pabayaan sila. Pag-ugong-ugong na ilang tiil padulong sa simbahan. Dili natin mabatas na pabayaan na nag-inusara sila ang malakan. Hallelujah. Thank you, Lord, for this people. Thank you, Lord. So many persons that are watching, thank you. Ang igamit sa
Pastor Ronnie. Hindi ka malipan, hindi mo. Pero taktak na taktak sa mga kasing-kasing yung mga kulog-pi. Kung naanak ko sa ako ang hidaanan, kapit na mamatay. Ang handog lang ako nga makitaan ka sa tupad. Nagabalik-balik na sa una-una. Encouraging me. Na magpadayon ko sa inyo ang kinairal, Pastor Ronnie. To support God. Thank you, Sister Joanne, na naghahatak ko kay sugon ako sa ako ang ministry. Kasabluhan ko ng itugyan sa Diyos namin. Hallelujah! Thank you, Sister Busha. Sa panahon ng lock-up, sa panahon na wala your presence, tapos kaayo. Ang encouragement na ako. At sige-sige kung atong balay. Nakahatag yun sa siguro kalipay sa mga kasing-kasing. Thank you, Sister